So, good morning, everyone. So, our topic for today is about the technology tools in a collaborative classroom environment. So, let us first discuss the first one, which is the collaborative or technological tools. So, when we say collaborative or technological tools, any apps, programs, platforms, and software that help businesses and education to streamline and creative process and work together more effectively and efficiently. So, when we say collaborative or technological tools, this means that any programs or applications, platforms, and software na nakakatulong upang mas mapadali ang trabaho ng isang tao. For example, sa loob ng classroom. Ano nga ba yung mga ginagamit na mga applications or mga platforms ng mga estudyante o lalong-lalo na ng mga teachers para mas mapadali ang kanilang trabaho o kaya naman para mas mapadali ang pagtuturo sa mga estudyante. So, sa side naman ng students, ano-ano ba yung mga ginagamit nilang applications or platforms para mas mapadali yung kanilang mga activities or mga tasks. So, yung tinatawag nating collaborative or technological tools. So, hindi pa rin natitigil ang debate pagdating sa technology. Some people considered it as a boon and some people considered it as a bane. So, bahala na yung tao kung ano nga ba talaga para sa kanila ang technological tools. So, proceed na tayo sa isa. So, the first collaborative or technological tool is what we call the Google Docs or slides. Some uses of Google Docs or slides, tailoring assignments, testing assignments or projects to meet student learning needs, editing a question to meet learning standards. So, ang Google Doc or slides usually, ito yung mga nakapaloob dito yung mga topics, no, which is edited siya. So, lahat may access kapag nag-sign in ka sa Google Doc. You can have access to it. Pwede mo siyang ma-edit. So, bakit siya tinawag na collaborative or technological tools? Bakit? Kasi mas napapadali ang trabaho, lalong-lalo na ng mga teachers sa Google pag gumamit sila ng Google Docs or slides. Bakit? Kasi halimbawa, mayroon silang discussion sa klase. Ang gagawin lang nila, they can download the file or kaya naman pwede nilang after downloading it, they can edit the file kung ano pa yung mga i-input nila na infos regarding the certain topic na ipe-present nila o i-discuss nila sa kanilang mga estudyante. So, that is the first one. Pangalawa, the TED Ed Talks or what we call the TED Talks. It allow users to take TED Talks, lessons, or educational video. So, usually, makikita ang TED Talks sa YouTube, no? Ang TED Talks kasi, narito yung mga videos, mga educational videos na kung saan mayroong mga guest na mayroong i-discuss the certain topic. For example, about the climate change. So, sino ba yung pinaka dapat mag-discuss about sa climate change? Siyempre, yung mga professional na may care o kaya naman may kinalaman pagdating sa climate change, no? So, their task is to explain, not just explain the certain topic, but to elaborate it to the viewers. Bakit? Kasi if they will not elaborate it to the people, misinterpretation happens. So, TED Ed Talks, according to the feedbacks, is talaga namang napaka-educational nito. Kaya naman tinatawag natin ano bang tawag dito? Punong-puno ng kaalaman. Bakit? Kasi nililinaw talaga nila sa tao kung ano yung dinidiscuss nila na certain topic. So, ulitin ko lang, TED Talks, meron silang YouTube channel, which is the TED Talks itself. So, pangatlo, the Canva. So, halos lahat naman familiar na sa tinatawag nating Canva. So, when we say Canva, an easy-to-use platforms to lay out designs. Yes, when we say Canva, ito naman yung about sa tinatawag nating designs, no? Based on my experience, napakaganda ng Canva kasi marami na siyang templates. Although, pwede kang gumawa ng bago mong templates. Pero ang pinaka-purpose talaga ng Canva is to help users para maging mas mapadali ang kanilang trabaho.
especially or specifically sa paggawa ng designs. For example, gagawa ka ng brochure, kaya ng leaflets, mayroon ng mga templates sa Canva. For example, gagawa ka ng presentation, o 'di ba? Just search today in Canva. I-search mo lang sa Canva kung anong design ang gusto mo, o kaya naman PPT, and then click it, and then pwede ka nang gumawa ng presentation mo. Just edit the infos. The design is already there. O kaya naman pwede mong i-edit yung mga pictures na nasa mismong PPT. So ito yung pinaka-common na ginagamit ng mga users, especially ang mga estudyante. Bakit? Kasi less na yung trabaho. Sabi nga, 'di ba, work is smarter not harder. So pang-apat is the Pinterest. This application helps students and teachers to keep on updated to the newest trends. Common sa Pinterest ang mga pictures. Common sa Pinterest, when we say Pinterest, ang pumapasok agad sa isip natin is mga trends na mga images. So, how can this application help the users to work efficiently and effectively? So, that is the question. So, common sa Pinterest ang tinatawag nating mga trends na kung saan is nakatutulong sa mga users, specifically sa mga teachers and then sa students. So, they can search there what is the newly trends or the newly topics that is being discussed or that is being portrayed in the social media platform, in any different social media platform. So, ginagamit rin yung mga pictures na nasa Pinterest sa paggawa ng iba't ibang activity, specifically sa mga estudyante. So, this application helps students and teachers to keep on updated to the newest trends. Siyempre naman, kasi kadalasan, ang pinopost sa Pinterest is yung mga bago, yung mga trending na tinatawag natin. So, talaga namang this application considered as what do you call this? Considered as a big help to the users, no? So, panglima is what we call the video conferencing. This is a teaching tool that helps students and teacher meet virtually. So, ito yung pinaka-common, maliban sa Canva. Ito yung pinaka-common na kung saan ginagamit sa mga educational institutions. For example, isang pinakamagandang example nito is sa klase. No? Halimbawa, mayroong time frame na hinahabol ang teacher na dapat within this time tapos na yung lahat ng discussion. So, dahil nagahol sa oras, gumamit sila ng video conferencing. So, it is applicable siya dun sa situation na yun. Bakit? Kasi mas mapapadali yung paghabol ng discussions through video conferencing. So, pag sinabi natin video conferencing, no, it is live po. For example, ito is yung tinatawag natin Google Meets o kaya namang Zoom. So, those are the applications na gumagamit ng video conferencing. So, that is, video conferencing is one of the most common collaborative or technological tools, lalong-lalo na sa mga educational institutions. Kasi, pabor rin to minsan sa mga estudyante kasi hindi na sila papasok sa paaralan. Ang kailangan lang dito is dapat may load ka, just click the application, and then begin the video conferencing together with your classmates and together with your teacher. So, yun nga. Pang-anim is the Google Classroom. It gives the students timely feedback in their task and publish notifications for students. So, sa Google Classroom kasi, when we say Google Classroom, the purpose of this is to let the students know their task and publish notifications for students. Halimbawa, yung mga activities, ipopost na lang sa Google Classrooms. Yung mga topics or content, ipopost na lang sa Google Classrooms. So, yun po. And then, the students can freely answer. O kaya naman pa pwedeng maglagay ang teachers, halimbawa sa activity ng due date. Doon nila ipapasa yung mga activities na gagawin nila. So, nakadepende rin sa teacher kung
Through Google Classroom ba or through personal na ipapasa. So yun po. Pang-pito is yung Google Forms. When we see Google Forms, very common na pag sinabi natin Google Forms, survey. Ginagamit siya sa pag-survey, sa mga evaluation. So, sa educational institution, malaki ang silbi ng Google Forms. Bakit? Kasi lately, for example, sa paaralan namin, mayroong evaluation para sa mga teachers, no? So, through Google Forms 'yon. 'Di ba? Hindi mo nabibigyan ng papel yung mga estudyante. You can send it to your GC, and then you can open the Google Forms, and then put your feedback or put whatever you want to put there. So that is the purpose of the Google Forms. Mas napapadali yung trabaho and efficiently and effectively. So the last one is the Learning Management System, o yung tinatawag nating LMS. It is a software to deliver learning content and instruction. So dito sa learning management systems, ang pinaka-advantage nito is mas na-advance na sa mga estudyante kung ano ba yung pag-uusapan nila. Bakit? Kasi nakalagay dito kung yung mga activities, yung mga content, o yung mga topics na i-discuss nila. Na i-discuss nila within this time, within this semester. So LMS is very very helpful. Bakit? Kasi just like Google Classroom, pwede mo rin ditong ipasa yung mga activities mo, no? So hindi ka na pupunta sa iba-ibang sa inyong paaralan. So malaki ang silbi ng learning management system or tinatawag nating LMS. So particularly, ginagamit ang learning management system sa mga educational institutions. So that's all. Marami pang mga collaborative or technological tools. So ilan lamang to na mako-considered na may malaking tulong, no, sa mga users. So sabi nga sa first discussion natin, more effectively and efficiently. So yun yung pinaka naitutulong ng mga collaborative and technological tools na mayroon tayo. So we are blessed po